Samantala, halos kompleto na ang investigasyon ng Independent Commission for Infrastructure kaya ipapasa na ito sa DOJ at Ombudsman ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Hindi naman kinumpirma ng Pangulo kung tuluyan na bang bubuwagin ang komisyon sa harap ng kawalan ng miyembro. Yan ang umarangkadang balita ni Christian Bascones. Malapit nang ipasa sa mga ahensyang panghustisya ang bola sa investigasyon sa mga sinasabing maanumalyang flood control projects. Ito'y matapos kumpirmahin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na halos kumpleto na ang ginagawang investigasyon ng Independent Commission for Infrastructure o ICI. Sa isang maikling panayam, sinabi ng Pangulo na isa o dalawang bagay na lamang ang nililinaw ng komisyon bago tuluyang tapusin ang kanilang mandato. Kung matapos na yung trabaho nila, we will see what they can do next. But they really are coming towards to the end. Lahat ng kailangan imbestigahan na nila. Maybe there are one or two other loose ends that they have to clear up. Ayon sa Pangulo, ang desisyon kung may itatalagang bagong commissioner o ipagpapatuloy pa ang operasyon ng ICI ay nakadepende umano sa kung may natitira pa itong mga trabahong kailangang gawin. Nang tanungin kung may konkretong plano sa muling pagtatalaga ng mga miyembro ng komisyon, nilinaw niya na wala pa itong pinal na desisyon. That we haven't really decided on that yet. Depends again, it all depends on the work that ICI still has in front of it. Pag kailangan pa, then we will. But if the work is done, kung naibigay na lahat ng information sa DOJ at saka sa Ombudsman, then the focus now of the investigation will go to the DOJ and the Ombudsman. Unang isiniwalat ni Pangulong Marcos ang mga irregularidad sa flood control projects at iba pang proyektong pang-infrastruktura sa kanyang ika-4 na zona, kasabay ng mariing panawagan sa pananagutan. Matapos ito, inilunsad ang sumbong sa Pangulo website na tumatanggap ng mga reklamo mula sa publiko na siyang pinagmulan din ng mga impormasyong ipinasa sa ICI para sa mas malalim na investigasyon. Sumunod naman ang pagbuo ng ICI na nagre-rekomenda ng pagsasampa ng mga kaso laban sa ilang individual na sangkot sa skandalo. Nakapaghain na rin ang Ombudsman ng mga reklamo habang ang Anti-Money Laundering Council o AMLAC ay naglabas ng freeze order sa mga bank accounts at iba pang ari-arian ng mga nasasangkot. Kabilang sa mga napakulong dahil sa investigasyon ng ICI ay ang contractor na si Sara Diskaya. Ako si Christian Bascones ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.